Sa gabi nga ito, ating sisimulan ang bagong kabanata, ang chapter 51. Gandang gabi, Mami Ay. Salamat sa iyong maagang pag-join sa ating talakayan, sa ating pag-aaral sa gabi ito. Okay, so tayo po ay manalangin. Tapos pasimulan ang ating gawain. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabi ito sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Sa pagbibigay ng oras, at pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong mga salita. Muli namin pinagkakatiwala sa iyo, tinatagubilin ng lahat ng ito, Panginoon, ikaw pa magturo sa bawat isa sa amin. Ang aming mga isipan at ito'y maunawaan namin ng maayos. At kami matuto, mailapat namin ang mga aaralin sa gabing ito sa aming praktikal na buhay. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, ating nang tatalakayin sa gawing ito ang panimula ng chapter 51 ng Isaiah. Panibagong kabanata at panibagong set ng pag-aaral ng pagkatuto. Sa nakalipas na ilang linggo, 2 linggo o 1 linggo at kalahati, ay natalakay natin ng chapter 50. And basically, ito ay nakatuon doon sa buhay ng lingkod na pinili ng Diyos na natutunan natin. Sa bandang huli, ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Pero bago ang Panginoong Hesus, maraming mga larawan na ginamit. Bawa, sa propeta Isaiah mismo, isang lingkod ng Diyos, ang mga naunang mga hari o yung mga taong tumukoy kay Jesus Christ o tinatawag nating types of Christ. Even si Haring Ciro or King Cyrus III, Cyrus the Great ay kinoconsider na one of the types of Christ. Sa ating kapanahunan naman ngayon, ito'y tumutukoy sa mga itinalagang pastor o mga lingkod o mga tagapanguna ng simbahan. So, sa chapter 15, natalakay natin ang mga pagkatawag sa lingkod ng Diyos, ang mga kahirapan na kanyang naranasan, at sa kabila ng kahirapan na to, siya nanatiling naglilingkod sa Panginoon. At sa dulo ay nakakaasa siya o natagpuan din niya yung pagpapala, yung pagsama ng Panginoong Diyos. At mayroong pangako ang Diyos na hindi siya iiwanan. At ang isang bagay na natutunan natin doon, ang Diyos ang nagbibigay ng proteksyon at pagkalinga sa kanyang lingkod. Walang sino man ang pwedeng magsakdal sa kanya. Gaya na binabagit sa Roma chapter 8 na sino ang magiging laban sa lingkod ng Diyos kung ang Diyos mismo ay kampi sa kanya. Ayan. So, bilang mga mananampalataya sa kapanahon ng kasalukuyang panahon, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay kasama natin. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang sitwasyon natin, mahirap, mabigat, o kahit minsan tayo nagkakaroon ng pagkakamali, ang Diyos ay laging kasama natin. Kung tayo nagkamali, nakagawa ng kasalanan, bilang anak niya ay itatama niya tayo at aayusin niya tayo, dadalhin niya tayo sa lugar o sitwasyon na matututunan natin ang resulta o epekto ng ating pagkakamali. At kasama doon yung word na pruning. At ang sabi doon sa John chapter 15 verse 1, ang anak ng Diyos, yung namumunga ay pinuputol o para lalong palaguin, para maging pruning, linisin ang kaniyang pagkatao, ang kaniyang pagiging lingkod, lalo siyang paunlarin. Pruning or sa ibang term na ginagamit natin dito, yung chiseling, no? So lagi tayong isinasaayos ng Diyos. So iyan, ang buhay ng isang lingkod ng Panginoon ay lagi nang may kasama o kaakibat ng mga kabigatan, mga problema at mga sitwasyon na nagpapabigat sa damdamin, sa kaisipan o sa mga balikat ng lingkod ng Panginoon. Pero ang maganda, sa kabila ng lahat ng ito, lagi nating maaasahan ng pananatili dahil ang Diyos ay naandiyan at kasama natin. Okay, so sa gabing ito, tatalakayin natin ang chapter 51 na Isaiah pa rin. At ang sabi dito, again, mula ito sa Reform perspective o Reform theological perspective. Ang kabanatang ito, chapter 51, ay nakasentro sa soberanya ng Diyos. Again, sa sovereign grace of God, ang walang hanggang kalikasan ng kaniyang tipan at ang katiyakan ng kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa kaniya. Ang kabanata ay nagsisimula sa isang pangaral na pakinig sa akin at itinuro sa mga sumusunod sa katuwiran.
at hinahanap ang Panginoon. So makikita natin dito, yung instruction pa lang ng Panginoon. So napaka-direkta na kaagad, makinig sa akin. Ayan, sumunod sa katwiran at hanapin ang Panginoon. Tatlong mahalagang aspeto o bagay na nilalaman ng kabanatang ito na talaga namang saang aspeto man ng buhay natin ay kaugnay. Practically, sa ating kapanahunan, bagamat ito ay isinulat para sa mga Israelita ni Isaiah, pero talagang akmang-akma ito sa ating buhay. Wow! Aking inaanak. Vera, salamat at napadaan kayo. Magandang gabi. Ayan, kumusta ng aking apo? Ayan, buhat sa Calauan, Laguna. Salamat sa pag-join sa ating pag-aaral. Ayan. Okay. Ang kabanata ay nagpapahayag ng karapatan ng otoridad ng Diyos na magturo o magsabi sa kaniyang mga lingkod o sa kaniyang mga anak. Matatagpuan ito sa pagkakaroon ng tunay at matatag na relasyon sa Diyos, hindi sa anumang pagsisikap ng tao. Yung pagkatuto, yung pakikinig sa Kanya o yung pagsunod sa katwiran ng Diyos, makakamit lang natin ito magagawa kung tayo ay tunay na may matatag na relasyon sa Diyos. Hindi yung basta relasyon lamang. Hindi sa ating pagsisikap. In a practical sense, ang relasyon ng isang mag-asawa o ng dalawang tao na pwedeng hindi pa mag-asawa ay magiging matatag o magkakaroon ng katwiran o justice ang bawat isang relasyon na ganito kung kilala ng bawat isa ang isa. Pero kung hindi nila kinikilala ang bawat isa, kung ito ay mababaw na relasyon lamang, hindi sila magiging matagumpay. Ang relasyon, ibig sabihin ng relasyon, ito yung malalim na pakikipag-ugnayan. Ang relasyon sa Panginoong Yesus ay dapat kapalooban ng malalim na ugnayan. Hindi yung ang mababaw na sumisimba ka lang sa church o kinakausap mo siya pag may kailangan ka o kaya ay nagbabasa ka ng Bible pag itusan na ng pastor na mag-devotion. Hindi ba nagiging regular? Yan. So napaka-importante ang mga bagay na ito. Ang paghahangad na ito ng katuwiran ay nakabatay sa tipan ng katapatan ng Diyos na tinatawag na bato o rock, kung saan ang kanyang mga tao ay hinukay o hinanap at ang butas ng hukay kung saan sila hinukay o nagmula. So medyo malalim itong bahaging ito, no? Ginamit yung bato, tapos mayroong hukay, at may binanggit pang butas ng hukay at tumutukoy ito sa kanilang pinagmulan. So ang ibig sabihin lang nito, yung bato, ito yung origin ng mga Israelita, kung saan sila nagmula yung kanilang lahi. Well, tumutukoy ito kay Abraham, ano? Yung pinagmulan ng lahi nila. Si Abraham mismo, yung kausap ng Diyos at sa kanya nangako ng kanyang lahi, ang kanyang mga anak ay magiging sindami ng bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan. Ayan, so yung butas ng hukay na binabanggit dito, ito'y tumutukoy doon sa pinagmulan. So yung descendancy, no, yung family tree, kumbaga, kung saan nagmula at kung paano na-develop, nag-improve, lumawak ang kaniyang lipi. Alam na natin lahat ito. Hindi natin matatalakay lahat-lahat ngayon dahil ito ay napakahabang talakayan. Mula kay Abraham hanggang sa kaniya, yung tatlong patriarka, si Isaac, si Jacob na pinagmula ng Israel, and then yung iba't ibang lipi na kung saan nagmula ang iba't ibang hari at mga propeta. Yan. Ang mga imaheng ito ay nagbibigay o nag-iiwan ng pagtuturo sa kanilang mapagpakumbabang pinagmulan at ang soberanong gawain ng Diyos sa pagbuo sa kanila bilang isang bayan. Ang pagkakabuo o pagkakatatag sa Israel bilang isang bansa o bilang isang bayan ay otoridad na nagmula sa Diyos. It is His sovereignty. At ito yung kanyang kalooban. Ito ang kanyang disenyo. Bakit nga ba si Jacob ang pinagmulan at hindi si Esau? Bakit nga ba si Isaac at hindi si Ismael? So, ayan. So, may mga ganong katanungan. So, nakikita natin dito yung katangian ng Diyos na pumili, magdesisyon, yung sovereignty, yung authority na maggawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi lang simpleng dahil gusto niya, kung hindi, dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Alam niya kung ano ang magiging resulta. Kaya napakatalino ng
Sa ilalim, sa kaloob-looban ng pagpili at desisyon ng Diyos ay makikita natin yung matalinong pamamaraan, full of wisdom. Binibigyan diin ng pananaw na ito ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas at magpanumbalik. Ito ay hindi batay sa lakas o bilang ng tao, kundi sa kanyang walang hanggang layunin. Ang isang simbahan, partikular sa ating kapanahunan, ay hindi malapit sa Diyos dahil maraming membro na umaattend. Hindi dahil malapit sila sa Panginoon dahil magaling silang umawit o maingay ang awitan nila o very solemn naman. Hindi dahil himno ang inaawit o mga praise and worship na puro joyful. Hindi ganun ang basehan kung hindi ito'y nakabase sa pagsalayunin ng Diyos at sa kung ano ang nakikita ng Diyos sa puso ng bawat isang taong sumasamba. Ayan. So maraming simbahang malalaki, maraming membro, well, so good for them. Dapat na nag-glorify ang Panginoon. Maraming simbahan, kagaya natin, na maliit lamang, iilan lang ang membro. Pero kung napaparangalan ng Panginoon, ay malaking bagay para sa Kanya. Hindi nakatingin ang Diyos sa bilang, sa ganda ng building, sa ganda ng programa, sa itsura ng pastor, o sa dami ng tithes and offering na nakukolekta kada linggo. Kung hindi sa kung ano yung puso ng simbahan. Ito ba'y totoong naglilingkod at nagbibigay karangalan sa Panginoon. Yan, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat at nakahabol ka. Ngayon ay Huwebes. Salamat po, Pastor. Ang mga tao ay pinapaalalahanan sa pamamagitan ni Abraham at Sarah, ang mga pangunahing tauhan ng tipan, upang itanim ang tiwala ng parehong Diyos na tumawag at nagpala sa kanila ay siya ring Diyos na tutupad sa kanyang mga pangako sa kanyang mga tao kahit nasa sitwasyon ng pagkakatakot. Napatapon man ang mga Israelita doon sa Babylonia, doon sa Assyria, at dinala rin ng Assyrians sa iba't ibang lugar, ay hindi ito ibig sabihin hindi na matutupad ang pangako ng Diyos na kaginawahan sa kaniyang bayang Israel. Alam natin sa kasaysayan, sa kasalukuyang panahon, ang mga Hudyo ay nasa iba't ibang lugar. Pero saan mang lugar sila dalhin, kung mapapunta, sila'y pinagpapala ng Diyos. Sa United States, ang maraming mayayaman, negosyante, ay pawang mga Hudyo. And even, I think sa iba't ibang bansa pa, no? Yan. Pinagtitibay ng kabanatang ito ang pagiging permanente ng pagliligtas ng Diyos na higit sa pasalangit na sa kalaunan ay lilipas. May binabagit sa Bible, hindi ko na lang tanda ko na eksaktong verse na ang langit at lupa ay lilipas. Subalit ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos ay hindi mawawala. Ayan. Okay. Sinasalamin nito ang binagong diin sa walang hanggang seguridad ng mga hinirang at ang pinakahuling tagumpay ng plano ng pagtubos ng Diyos. Ang pangako na aaliwin ng Panginoon ng Sayon, aaliwin niya ang lahat ng kanyang mga sirang lugar at gagawin niyang parang Eden ang ilang, ay nagsasalita sa hinaharap na pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos at ng lupa. Isang tema na naaayon sa binagong pag-asa sa huling katuparan ng lahat ng bagay. So ipinapakita dito yung magiging resulta, yung kahihinatnan ng Sayon, o particular ito tumutukoy sa Jerusalem. Pero sa sitwasyong binabanggit po, ang Sayon ay tumutukoy doon sa panghuling, yung tinatawag nating millennial kingdom. Kasi may binabanggit dito sa Isaiah na doon itatayo yung millennial kingdom sa tinatawag na Zion, doon nagre-represent. Ano? Ayan. Okay. Isang tema na naaayon sa binagong pag-asa sa huling katuparan ng lahat ng bagay. Ayan. Salamat po, Sir Claude. Matthew 24:35. Ayan. Higit pa rito, ipinakita ng kabanata ang Diyos, ang batas ng Diyos o tinatawag na Torah bilang isang liwanag sa mga bansa. Hindi lamang bilang legalistikong mga utos, kundi bilang banal na tagubilin at pagkahayag ng nilalayon ay hatid ng lahat sa lahat ng mga tao. Yung batas na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai, hanggang sa ngayon ay napapakinabangan, hanggang sa ngayon ay ginagamit natin. At sa lahat ng talakayan, particular sa usapin ng pagliligtas, dapat dadaanan yung batas.
hindi natin pwedeng alisin sa buhay natin yung Ten Commandments. Bagamat merong dalawang version sa Bagong Tipan, yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Pero yung detalye, dadaan at dadaanan pa rin natin yung mga kautusan, lalo na sa usapin ng kasalanan. Yan. Ito ay umaayon sa binagong pag-unawa sa universal na saklaw ng redemptive ng pagtubos na kalooban ng Diyos at ang misyon ng simbahan na ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Sa wakas, ang interpretasyon, ito ay nakikita ang kabanata bilang isang tawag sa pananampalataya at pagtitiyaga sa pagdurusa. Sa kabila ng pagdurusa, mananatili ang pananampalataya ng mga totoong tinawag ng Diyos. Ang mga tao ay hinihikayat na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam na ang kanilang mga mang-uusik ay mahina at panandalian. Habang ang pagliligtas ng Diyos ay malapit at tiyak. Yan. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama sa gabi ito. Ang tawag na gising-gising ay sumasalamin sa binagong diin sa espiritual na pagbabantay at pangangailangan para sa mga mananampalataya na tumugon sa mga pangako ng Diyos ng may pananampalataya at pag-asa, kahit na sa panahon ng kagipitan. So makikita natin dito sa panimulaan na ang nilalaman ng chapter 51 ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos. O kaya yung pag-aaruga, pagkalinga sa kaniyang mga piniling mga. Again, nandun pa rin yung mga karanasan ng tao sa mga kahirapan o mga kabigatan, pero hindi natatapos ang pagkalinga ng Diyos. Simulan natin ang talakayan sa kabanata, talatang 1 or verse 1. Ang sabi ni Yahweh, dingginin niyo ako, kayo na naghahanap ng kalikasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinagbuhukayan ng bato na inyong pinanggagalingan. Ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking konteksto ng kabanatang ito, na isang kabanata na nanghihikayat at nangangaral sa mga tao ng Israel. Hinihimok sila ng propetang si Isaiah na tumingin sa kanilang pinagmulan at sa mga iniwang katuruan sa kanila na hanapin ang Panginoon at katuwiran habang naharap sila sa mahihirap na panahon. Parang ang naisip o nawad ito ni Propeta Isaiah. Bakit ninyo nararanasan ang ganyang kahirapan? Bakit kayo nabibigatan ng ganyan? Pwede bang balik-aralan ninyo o alalahanin ninyo sa isip ninyo yung naging kasaysayan ng inyong mga ninuno? Ano bang iniutos sa kanila ng Diyos? At ano ba ang kanilang ginawa? Na ngayon ay posibleng dahilan kung bakit kayo ay naghihirap ng ganyan. Yung katigasan nila ng ulo, panahon pa ng paglabas sa Ehipto, at lahat, ano po. So, actually, sa kasaysayan, pag pinag-aaral natin ang kasaysayan sa Lumang Tipan, talagang merong cycle merong paikot-ikot na katigasan ng ulo. Paikot-ikot na pagkagumon sa kasalanan. Talagang pabalik-balik. Yan ang sitwasyon ng lahat. Ayan, salamat po, Pastor Nandi. Naisabihin ni Propeta Isaiah na, ba't hindi natin balikan ang inyong kasaysayan para maunawaan natin ang eksakto? Ano ang dahilan bakit tayo nakakaranas ng ganito? Bakit mayroong kaparusahan o paghatol na ginawa ang Diyos sa inyo? Ayan, so yun ako niyan. At kung dadalhin natin ito sa ating practical na sitwasyon natin ngayon, tayong mga tao, tayong mga mananampalataya. Bakit mananampalataya tayo? Pero bakit nakakaranas pa rin tayo ng kahirapan o kabigatan? Ano ba ang layunin ng Diyos sa mga bagay ito? Bakit ang mundo ay nagkakagulo-gulo, nagkakahirap-hirap? Bakit may corruption? Bakit mayroong greediness? Bakit may mga matataas na pride? Bakit may drugs, may patayan, lahat na? Ano ba ang nangyari? Ito ba ay kasalanan ng Diyos? Ito ba ay nilikha ng Diyos? Ito yung makasalanan at kabigatan na ito ay nilikha ng Diyos. Sabi kasi sa Bible, ang lahat ay nilikha ng Diyos, ang lahat ay nagmula sa Kanya. Therefore, even yung kasalanan, even yung kahirapan na ito nagmula sa Diyos, hindi po ganun yun. Hindi yun ganun ka. Kaya, ang disenyo ng Diyos ay pawang kaayusan, katiwasayan at kagandahan. Kaya lang, dahilan sa pagsuway ng tao, dahil sa katikasan ng ulo ng tao,
kumalat ang kasalanan, kumalat ang kabiguan at mga kabigatan sa buhay. Kumalat ang korupsyon at ang lahat ng mga bagay na nararanasan natin sa kasalukuyang panahon. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. In the same way, naalala ko yung sabi nung preaching nung nakaraang Sabado doon sa 13 Martires, sinong may akda ng kasalanan? Si Lord ba? Bakit? Nagkasala ang tao, hindi si Lord din ang gumawa ng kasalanan kasi lahat siya ang gumawa eh. Mali po eh, kasi walang ginawang kasalanan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay utos. At ang tao, dahil nagpatalo sa kanyang kahinaan, eh kung babalik-aralan natin yung Genesis, napakalawak nito. Ano po? Unti-unti nga namin, hinihimay-himay namin ni Pastor Claude yan. Ang daming wisdom eh. Ang daming natutunan. Ngayon, paano nagsimula ang kasalanan? Una, dahil sa pagsuway. May batas, may utos, pero hindi sinunod. At yun ang nagdala ng kasalanan. Yun bang pagsuway ay inalaw ng Diyos? Yun bang pagsuway ay nilikha ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na ikaw, Adan, pamahalaan mo ang buong lahat ng nilikha ko at gumawa ka ng kasalanan sa huli? Wala naman ganun eh. Desisyon ito ni Adan. Dahil siya'y nagpatalo sa kanyang sariling pananaw. Siya'y naging mapangarapin, nangarap, nag-ambisyon si Eva na ano yan, madagdagan ang kanyang kaalaman. Nagkaroon ng dissatisfaction. Tayong mga tao, ganun eh, maayos na yung buhay, eh dapat masatisfy na tayo sa ibang bagay, sa iba kung anong meron tayo. Kasi the more na naghanap pa tayo ng iba pa, eh baka lalo tayong mabigo at problema lalo ang ating mga buhay. Ayan. So, yun po yung tinatalakay dito. Ano? Kaya ang hamon dito ni Propeta Isaiah, balikan nga ninyo yung inyong heritage, yung inyong kasaysayan simula sa panahon ni Abraham, kung ano ang nangyari. Kaya, bakit kayo nagkakaranas ng mga ganyan? Ang unang bahagi ng talatang ito, inyong dinggin ako, kayong nagsisunod sa katuwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon. Ito ay isang panawagan na makinig at bigyang pansin ang mensahe na malapit ng ihatid ni Isaiah. Ang paggamit ng salitang pakinggan ay nagbibigay din sa pagkaapurahan at kahalagahan ng mensahe. Ito ay itinuro sa mga taong nagsusumikap para sa katuwiran at naghahanap sa Panginoon, na nagpapahiwatig ng mensaheng ito ay para sa tapat at matuwid sa mga tao ng Israel. Ang uling bahagi ng talata, tumingin sa bato kung saan kayo hinukay at sa butas ng hukay kung saan kayo hinukay. Ito ay isang metaphor na nagpapahayag na tumatawag sa mga tao na alalahanin at pagnilay-nilayan ang kanilang pamana, heritage, at spiritual na angkan, spiritual na pinagmulan. Ang bato at hukay na binanggit sa talata ay tumutukoy sa mga pinagmulan at pundasyon ng mga tao ng Israel. Binibigyang diin ng imaheng hinukay mula sa bato at hinukay mula sa hukay ang ideya ng Diyos bilang lumikha at tagapagtaguyod ng bansa, na inuhubog sila bilang isang piniling bayan. Ang bato na tinutukoy dito ay yung pundasyon. Generally, kahit saan tayo pumunta sa banal na kasulatan, luma at pag nabanggit yung salitang bato, ito ay pundasyon. Sa lumang tipan, ay ginagamit ito ng mga patriarka, ng mga leader ng lipi bilang alayan, bilang lugar panalanginan. Sila ay nagbabiyahe, pupunta sa iba't ibang lugar, at pag sila ay napagod at huminto, hahanap sila ng isang malapad na bato at doon sila mag-aalay, doon sila mananalangin at magpupuri sa Diyos. Sa bagong tipan naman, ang bato na tinawag na rock o Petras or Petro, kaya nga si Pedro napagkamalian na sa kanya nagmula ang simbahan eh. Pero hindi po, ang tinutukoy po doon na hindi si Apostol Pedro kundi Petras, kundi yung malapad na bato. So tumutukoy ito sa pundasyon. Ang Panginoong Yesus ay tinaguri ang panulukang bato, the cornerstone, kung saan nagkakadugtong-dugtong yung lahat ng bahagi. At ang lahat ng bahagi ay tayo yon, yung mga simbahan o yung tao sa simbahan. Kaya nga sa church, si Jesus Christ ang pinakaulo. So ngayon, ang tinutukoy dito na pundasyon ng lahat ng ito ay ang
pananampalataya ni Abraham. Dahilan sa pananampalataya ni Abraham, siya itunuring na matuwid. At sa pamamagitan ng kanyang katuwiran ay na-produce ang kanyang lahi. Pinangakuan siya ng Diyos ng anak, si Isaac. Bagamat sila'y nainip, nabuo si Ismael buhat kay Hagar, pero hindi tumagal ay ipinanganak ni Sarah si Isaac na siyang pinagmulan ng lipi. At sumunod na doon si Esau, si Jacob, at yung iba't iba pang mga salin lahi. Sabihin, yung bato nagtutukoy, ito yung kanilang heritage, ito yung kanilang pinagmulan. So again, nais ni Isaiah na saliksikin ng mga taong ito ang kanilang pinagmulan. Ano ba ang pinag-usapan ni Abraham at ni Yahweh o ng Diyos? Ano ba yung pangako? Bakit na yung parang tila hindi na ipapabuhay ng mga inapo ni Abraham ang pangako sa kanya ng Diyos? At sa ating kasalukuyang panahon, bakit hindi natin tila na ipapabuhay yung mga utos ng Diyos sa Biblia? Araw-araw nagdi-devotion, araw-araw ay nag-aaral ng salita. Pero bakit minsan sablay ang buhay? Minsan ay namumuhay sa kasalanan, lubog sa kasalanan, lubog sa mga pagsuway sa kautusan ng Diyos. So, ayan. Hindi lang Israel ang sinasabihan ni Isaiah na manumbalik, na magnilay-nilay, kung hindi tayo mismo sa ating sitwasyon. Nilay-nilayan natin. Ano ang nangyari sa atin simula ng panahon na nakilala natin ang Panginoong Yesus o tayo ay nanampalataya sa Kanya o naging born again tayo sa Kanya? Kailan ka ba nagsimulang naging born again? Tanda mo pa ba sa buhay mo? Pwede mong alalahanin. At ano ang dahilan bakit ka sumunod kay Kristo? Ano ang nangyari sa buhay mo matapos kang maging mananampalataya? At ano yung kinalalagyan mo ngayon bilang mananampalataya? Ano yung aspeto ng pananampalataya? Mayroon ka. Nahihirapan ka ba? Nabibigatan ka ba? May pinagdadaanan ka bang mabigat na sitwasyon? Meron ka bang mabigat na problema na hindi mo mailabas, hindi mo masabi, nakatago lang, hindi mo maunawaan? Bakit nangyari yung ganun? I-trace mo nga yung buhay mo. Ano ba ang nangyari? Bakit ka mayroong kalalagayan na ganyan? Ito po ay para sa lahat, hindi lang po sa Israel, sa ating lahat. Kasama po ako. Ang tawag po dito sa English, reminiscing, no? I-review mo yung buhay mo, i-review natin yung ating kasaysayan, i-review natin yung mga nangyari sa buhay natin. Kasi baka yung pinagdaraanan mo, baka yung sitwasyon mo ngayon ay kaugnay ng naging desisyon mo nung nakalipas na panahon na ngayon ay naipit ka na. Hindi mo na alam kung saan ka lalabas dahil naapektuhan ka na, natalo ka na noong iyong pinagmulan. Kaya nga habang maaga pa, habang may pagkakataon pa tayong magbago at magsaayos ng buhay natin, lagi kong binabagit sa inyo, siguraduhin na tama ang mga desisyon, especially sa pakikipagrelasyon. Maraming bumabagsak sa pakikipagrelasyon. In fact, sabi nga natin, teorya lang naman po ito, si Adan kaya bumagsak sa kasalanan dahil sa kaniyang relasyon kay Eva o doon sa babae. Yan, dahil wala siyang nagawa, sumunod kay sa kaniyang asawa. Yan, nahuli siya doon. Nahuli ng Diablo si Eva at nahuli rin ng Diablo si Adan kung anong kahinaan niya, yung kaniyang relasyon sa kaniyang asawa. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang, yung mga wala pang asawa o pananagutan sa buhay, ay siguraduhin ang tamang pagpili, ang tamang pamumuhay. Kasi, bagamat pag binasa mo tong verse 1 ng chapter 51, parang malayo ang tinatalakay ko. Pero kung uunawain mo, kasi dinadala tayo ni Propeta Isaiah sa pagninilay-nilay, pagbabalik, pagtanaw, pagre-review, pagre-reassess, pagsusuri sa mga bagay na ginawa natin nung nakalipas na panahon. Lahat po tayo ay gagawin natin iyan. Kasi hindi natin matatakasan yung nakalipas na kaugnay ng karanasan o nangyayari sa atin ngayon. Ano yung mga kabigatan na nararanasan? Baka meron kang isang bagay na nagawa nung unang panahon na nagiging dahilan ng iyong kabigatan. Kailangan mo palayain ang sarili mo sa mga kabigatan na iyan para maranasan ang kapayapaan. Okay. Ang pangkalahatang tema ng talatang ito ay tungkol sa pag-alala sa mga ugat ng isang tao.
Ayan. At saligan ng pananampalataya at katwiran. So ito yung binabanggit natin kanina. Ang tawag na tumingin sa bato ay isang paalala sa mga tao ng Israel na alalahanin kung saan sila nanggaling at hawakan ng mahigpit ang kanilang pagkakakilanlan bilang piniling bayan ng Diyos. Dapat hawakan ng mahigpit. No? Sabi nga sa eroplano, fasten your seatbelt. Yan. Baka ikaw ay mahulog. Dito, ang sinasabi dito, hawakan ng mahigpit ang pagkakakilanlan bilang pinili ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, hawakan ng mahigpit ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi baka makahulagpos. Baka tayo'y matalo sa ating mga desisyon sa malaking bagay, isang bagay na napakapangit na karanasan kung makakahulagpos sa atin. Ayan. So, dapat tayo ay manatili sa Diyos. Mga Kristiyano, tayong mananampalataya na naka-join dito, anong ginagawa natin sa pang-araw-araw na to? Meron ba tayong devotion? Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Nananalangin pa ba tayo? O ginagawa lang natin ito pag naandito sa church? Minsan nga, nahuhuli ko yung iba, yung mga 2 minutes na prayer, minsan 30 seconds pa lang, tapos na yung isa, nakatunay na kung ano nang ginagawa. So, nakakalungkot naman, yung ganun. Yung devotion, minsan nagdi-devotion lang pagka may assignment na mag-lead ng devotion dito sa church. Paano kaya? Ayan. Ayan, so, i-assess natin ang ating buhay. Tumingin tayo doon sa pundasyon ng ating pagiging mananampalataya. Ito rin ay nagsisilbing tawag sa pagpapakumbaba na kinikilala na ang kanilang pag-iral at pananatili o pagkakakilanlan ay nakaugat sa soberanya at biyaya ng Diyos. Hindi tayo mapupunta sa ating kalalagayan na hindi tayo pinili o kinalaga ng Diyos. Kung hindi niya tayo dinala sa ganitong sitwasyon. Hindi natin ito desisyon. Hindi ito nagmula sa ating sariling kagustuhan. Your salvation is not your decision, but it is an election. It is a choosing. It is a decision of God. It is His sovereignty. Kaya wala tayong magagawa. Wala tayong may pagmamalaki. Efeso chapter 2, verse 9. Yan. Sa panahon ng hula ni Isaias, ang mga tao ng Israel ay naharap sa mga hamon at kahirapan bilang resulta ng kanilang pagsubay at hindi katapatan sa Diyos. Ipinapaalala ni Isaiah sa kanila ang kanilang pamana at tinatawagan silang manumbalik sa kanilang pakikipagtipan sa Panginoon. Ang talata ay isang panawagan sa muling pangako at pagpapanumbalik na umihimok sa mga tao na bumalik sa pananampalataya at katuwiran na naging katangian ng kanilang mga ninuno. Kaya nga ipinapabalik-aral ni Isaiah yung kanilang ninuno, yung kanilang pinagmulan, para mapulot nila kung ano yung ugali mayroon ng kanilang mga ninuno na taliwas na sa ginagawa nila ngayon. Baka sakaling umayos sila. Kaya minsan, yung mga kabataan, kami minsan, kaming matatanda na, minsan sinasabi namin sa pangangaral sa mga bata, nung kami hindi pwede yung ganyang ugali Kami ganyan dati, ganyan kami ganito dati. No, sasabihin ng mga kabataan, kayo yun noon, iba kami ngayon. Na, maling katwiran na ano? Ayan, so, kaya napapaliwara dahil sa mga maling katwiran. Muli, ang simbolismo sa talata ito ay mayaman at maraming aspeto. Ang bato'y hukay na sumasagisag sa pundasyon ng mga ugat ng mga tao ng Israel na nag-uugnay sa kanila pabalik sa kanilang mga ninuno at sa mga pangako ng Diyos. At maging sa pamamaraan ng Diyos, kanilang pamamaraan, paano sila tumugon sa tawag ng Diyos sa kanila. Ang pagkilos ng pagputol at paghukay mula sa matibay at matatag ng mga elementong ito ay nagmumungkahi ng sinadyang gawa ng paglikha at pagbuo ng Diyos. Ang imahe ng bato at hukay ay naghahatid din ng isang pakiramdam ng katiwasayan at katatagan na itinatampok ang namamalaging katangian ng katapatan ng Diyos sa kaniyang bayan. So, tatandaan natin na ang kasalukuyang sitwasyon natin ay nakaugnay sa kung ano tayo ngayon. Kung ano ang ating naging desisyon, kung ano ang ating ginagawa.
At ang masama nito, kung anong magiging kinabukasan natin ay nakabase rin sa kung anong sitwasyon pamamaraan natin ngayon. Yung mga kabataan, ano yung buhay mo o magiging buhay mo sa kinabukasan? Nai-imagine mo ba na kung yung ugali at sistema mo ngayon, kung mananatili yan, ano kaya magiging epekto nito sa kinabukasan mo? Pagpatuloy kang sumuway sa magulang mo, sa utos ng Diyos, ano kaya ang magiging kinabukasan mo? Marami na tayong narinig na kwento, marami nang naging halimbawa at pagpapayo, pero minsan naririnig ko't nakikita na nandun pa rin sa mga maling desisyon, sa mga maling pamamaraan. Mga anak, mga kapatid, sana matuto tayo sa sitwasyon natin. Sana'y maitama natin ang ating mga buhay dahil ito ang magbibigay ng kapahamakan sa atin. Buti kung kapahamakan lamang sa mundo, pwede pa isaayos. Pero minsan hindi na rin naisasayos ang kapahamakan sa mundo. Pero paano kung ito'y espiritual na kapahamakan? Gaano karami pang pamilya ang masisira dahil sa mga maling desisyon, dahil sa mga maling relasyon, mga maling damdamin at pagtingin, katigasan ng ulo. So, sana ay wag nang lumawak, sana ay ayos na natin. Balikan natin yung pangaral ng mga matatanda, ng mga magulang. Yung sinasabi sa banal na yan ang makakatulong sa atin sa mga bagay. Okay, so kung samantala hanggang doon lang muna tayo, binigyan lang tayo ng kabanatang ito ng teaser, ng panimula, upang makita natin kung ano pa yung mga tatalakayin sa mga susunod na talata. Mayroong 23 talata ang kabanatang ito at halos yung isang tema. So marami tayong mauunawaan. Babalik-aralan natin ang ating mga buhay. Babalik-aralan natin ang sitwasyon kung saan tayo ay maaring matuto pa lalo sa mga practical na aplikasyon sa ating pamumuhay. Okay, so hanggang doon lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat na naka-join sa ating talakayan. Yung iba na, ilan lang ang nakikita ko dito dahil sila lang ang nag-message. Yung iba na hindi nag-message ay posibleng naka-join, hindi ko lang nakikita. So maraming salamat sa inyong lahat. So tayo magwakas sa pamamagitan ng panalangin sa mga ninyo. Panginoon naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa gabi ito, sa iyong patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Salamat sa katatapos naming pag-aaral at pagtalakay. Medyo komplikado ang aming aralin sa gabi ito at sa mga susunod na araw. Patuloy mo kami bigyan ng kaisipan, ng bukas na puso't isipan upang maunawaan namin ang mga bagay. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalain niyo po kaming lahat, lalo na po ang mga naka-join sa online. Sa po namin pinagkakatiwalat, iniaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat po sa mga naka-join, si Pastor Nandi, Sister Ana, syempre si Pastor Claude, nandito sa church, si Vera, nandiyan pa kayo, salamat sa inyong pag-join. Kumusta sa buong pamilya at syempre sa aking apo. Ayan. At si Mami Ay at sa iba pa na wala rin na hindi ko nakikita. Patuloy kayong mag-ingat, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.